Alam mo, di ba? Tayong lahat, akala natin yung sikreto sa amazing at youthful skin ay nasa loob ng mga magagarang dote ng cream at serum. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang totoong kwento kung paano tumatanda yung balat mo ay mas nakadepende pala sa kung anong nangyayari sa loob. Sa loob mismo ng katawan mo at hindi lang sa kung anong pinapahid mo dyan. So, eto na, pag-usapan natin to. Isipin mo, yung balat mo para siyang salamin ng overall health mo. Oo, yung chronological aging, yung pagbilang ng birthday kada taon, wala tayong magagawa dyan. Fixed na yan. Pero yung biological aging, kung gaano kabilis tumatanda ay mga cells natin, yan, dyan tayo may say. Dyan tayo may control. Sabi nga ng mga doktor sa experience nila, kitang-kita nila kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng pagtanda ng mga tao. May mga pasyente daw silang nasa 50s na pero kung titingnan mo, parang ilang dekada na ang tanda kumpara sa kaedad nila. At ano yung dahilan? Well, madalas hindi yan about genetics. It's really about our lifestyle at yung kalusugan na nagsisimula talaga from within. Okay, so saan tayo magsisimula? Let's start with the very foundation, ang pagbuo ng healthy skin. Gagamitin natin yung mga pinaka-basic na building blocks na kailangan ng katawan natin. Ang balat kasi natin, palagi yang nagre-rebuild. Constant ang construction. At para magawa yan, kailangan ito ng raw materials. Diyan pumapasok yung protein. Kapag sapat ang protein na kinakain natin, binibigyan natin yung katawan natin ng mga amino acids tulad ng glycine, proline at lysine. Ito yung mga star players para makagawa ng collagen, yung protein na nagpapanatiling firm at bouncy ng ating balat. At ito guys, ang crucial part. Kapag kulang ka sa protein, namimili ang katawan mo kung saan niya ipapadala yung resources. So sinong uunahin? Siyempre, yung mga vital organs, puso, utak, muscles. At ang balat? Well, nasa dulo siya ng listahan. Yan ang reason kung bakit numinipis ang balat at dahan-dahang lumalabas yung mga fine lines. Okay, second building block, tulog. Pero hindi lang basta tulog, dapat dekalidad. Karamihan kasi ng repair work ng balat natin kailan nangyayari? Sa gabi, habang mahimbing tayong natutulog. Sa deep sleep, tumataas ang blood flow sa balat. Ibig sabihin, mas maraming oxygen at nutrients ang nadideliver. Diyan din lumalabas ang growth hormone na tumutulong sa tissue repair. So, itarget natin yung 7 to 9 hours of quality sleep, ha? Ngayon, anong nangyayari pag puyat ka? Naglalabas ang katawan mo ng mas maraming cortisol, yung tinatawag nating stress hormone, at dito talaga natin makikita yung problema. Yung cortisol, nagdudulot yan ng inflammation sa buong katawan, na sumisira naman sa protective barrier ng balat natin. Ang resulta, nagiging dull ang skin, mas mabilis magka-wrinkles, at mas mabagal ang healing process. Ang pangatlong pundasyon natin, controlling our blood sugar. Narinig niyo na ba yung salitang glycation? Ito yung proseso kung saan yung mga sugar molecules sa dugo natin para silang superglue na dumidikit sa mga proteins tulad ng collagen. At anong nangyayari? Yung dating flexible at bouncy na collagen, tumitigas, nagiging brittle, parang candy. So ang takeaway dito ay ito, yung mga sugar protein na yan tinatawag silang AGEs o Advanced Glycation End Products. The more often na nagsaspike yung blood sugar mo, mas maraming AGEs ang nabubuo. At kapag mas maraming AGEs, mas bumibilis ang pagtanda ng balat. Diyan na pumapasok yung wrinkles at yung saging. O sige, lipat naman tayo sa second theme natin. Pag-usapan natin kung paano yung paggalaw, yung pag-eehersisyo ay parang isang makina para sa kalusugan ng kutis natin. Yup, hindi lang yan para sa katawan, para rin yan sa ganda ng balat. Alam mo ba na yung pagbubuhat ng weights, hindi lang yan pampalaki ng muscle? Kapag nag-resistance training ka, nagre-release yung muscles mo ng tinatawag na myokines. Isipin mo na lang na sila yung mga good guys, mga signaling molecules na may anti-inflammatory effects. So, less inflammation means better collagen preservation. At bonus pa, pag mas marami kang muscle mass, mas magaling yung katawan mo mag-handle ng glucose. At hindi kailangan laging hardcore sa gym. Mahalaga rin yung simple daily movements. Ito yung tinatawag na NEAT or Non-Exercise Activity Thermogenesis. Mga simpleng bagay lang like paglalakad, pag-akyat ng hagdan imbes na mag-elevator o kahit pagtayo lang habang nagtatrabaho. Pinapabuti nito ang circulation na nagdadala ng mas maraming oxygen at nutrients sa balat para sa isang mas brighter at healthier looking tone. Okay, ngayon baliktarin naman natin.
Kung may mga dapat tayong gawin, syempre mayroon ding mga dapat talagang iwasan. Pag-usapan natin yung mga habits na unti-unting sumisira sa balat natin nang hindi natin namamalayan. May kwento ang mga doktor. Sabi nila, isang tingin pa lang, alam na nila kung yung isang tao ay matagal nang naninigarilyo. Bakit? Kasi ang paninigarilyo, nagdudulot yan ng vasoconstriction, yung paninikip ng mga blood vessels. Dahil dyan, grabe ang bawas sa daloy ng tugo, oxygen at nutrients papunta sa balat. Basically, you're starving your skin. At yung resulta ng paninigarilyo, malalalim na wrinkles, lalo na sa paligid ng bibig at mata, at yung grayish, lifeless na skin tone. Kaya, honestly, ang pag-iiwas sa paninigarilyo, isa yan sa mga pinaka-powerful na bagay na magagawa mo, hindi lang para sa balat mo, kundi para sa buong kalusugan at haba ng buhay mo. Isa pang dapat iwasan, yung sobrang pag-inom ng alak. Ang alcohol kasi ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapalabas niya yung tubig sa katawan mo. At ang dehydrated na balat, nawawalan niya ng volume at elasticity, kaya mas nagiging halata yung mga fine lines. Tapos sinisira pa nito yung deep sleep na kailangan natin para sa skin repair. At para sa ating huling section, pag-usapan natin yung mga gawin na nagsisilbing mga gwardiya, mga protective shields para sa ating balat. Sila yung magpoprotekta sa lahat ng pinaghirapan natin. Tandaan nyo, yung stress hormone na cortisol na napag-usapan natin kanina? Well, yung psychological stress, nagbibigay yan ng double hit sa balat natin. Una, pinapabilis nito ang pagkasira ng existing collagen. Pangalawa, pinipigilan din ito ang pagbuo ng bagong collagen. Kaya yung pag-manage ng stress through mindfulness, exercise o kahit anong nagpapasaya sa'yo, may direktang epekto yan sa pagtanda ng ating balat. Okay, so napag-usapan na natin ang protein, tulog, blood sugar, exercise at stress management. Pero ngayon, i-reveal ko na ang single, most powerful, science-backed habit para sa mas batang balat. Ready na ba kayo? Grabe! 80%! Yan ang porsyento ng visible facial aging na sanhi ng UV radiation galing sa araw. Ang tawag dito ay photoaging. At ito, by far, ang pinakamalaking external factor na nagpapabilis ng pagtanda ng balat natin. Kaya, ang bottom line, ang pang-araw-araw na sun protection ang number 1 scientifically proven anti-aging intervention. Period. Ang paggamit ng broad-spectrum sunscreen na may SPF 30 to 50 araw-araw, kahit maulap, kahit nasa loob ka lang ng bahay malapit sa bintana, yan ang pinakamahalagang gwardya mo. Pero, teka muna, may trade-off. Ang consistent na paggamit ng sunscreen ay nagpapababa ng vitamin D production ng ating balat. So anong solusyon? Isang matalinong paraan ay ang pag-inom ng vitamin D supplement para masigurong sapat ang levels mo. Hindi sila magkalaban, ang sun protection at vitamin D, pareho silang mahalaga. Sa huli, ang totoong sekreto sa maganda at mukhang batang balat ay hindi nakasalalay sa kung anong pinakamahal na produkto ang mabibili mo. It's truly built from the inside out. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa buong katawan mo, pag-fuel sa natural repair processes nito, at pagprotekta laban sa araw-araw na damage. Tandaan lang, laging kumonsulta sa inyong doktor para sa medical advice na bagay sa inyo. Thank you for watching, Carl Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.